Hello, hey guys! Magandang hapon sa inyong lahat. This is Rodriguez from my secret channel of a Taylor also Matarder. So ngayong hapon na to, tignan natin ang sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a special gabay for the month of April 3 hanggang April 9 for the sign of Scorpio. So Scorpio, welcome sa my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanina kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Scorpio signs ang ating mga hagilap. So guys, this reading is general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. And of course, don't forget to like and subscribe my channel. And hit notification bell for more videos update. Maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel. Lalong-lalo na ang hindi skip ng ads naway pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, siksik liglig nag-uumapaw na biyayang manang balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advice sa ng ating angel spirit for the sign of Scorpio. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Scorpio signs ang ating mga ginap? So guys, ito na tuklasin at bubulabogin natin. Angel Spirit, please give me an information po. Okay, so this is something the Seven of Wands. No, sinasabi na protection at pangalagaan mo yung sarili mo. No, ano kasi kailangan mo ng protection dito. No, there's something you are being protected, but kailangan mo ng protection at pangalagaan mo yung sarili mo. Or may kailangan kang pag-protectionan. And there's a Seven of Pentacles, harvest moment. So, say, magiging masaganan at magiging maganda na ang iyong hanap buhay or negosyo at trabaho. No, maaaring, kumbaga, yung pinaghirapan mo, eto na makakamit mo na. Not yung mga hinihintay mong pera maaaring dumating na. There's a harvest moment, guys. There's a fruit of labor, no? Dahil marunong kang protection at pangalagaan ng iyong finances, nag-ipon ka, nag-imbak ka, nagtipid ka, there's a possible na ito na, malasap mo na ng yung mga pinaghirapan. Let's see what is the initial messages. So there's a 4 of Wands something celebration. Now, meron naman ako mga celebration na makakamit ka dito. There's an 11-11 with a twin flame energy, with a 4 of Wands. And some of you guys na meron ditong family gatherings, homecoming, and there's a union, reunite, and there's something in weddings. So let's see what is additional messages. And there's a Two of Pentacles with a balance. So kailangan mo mag-balance physically, mentally, and emotionally. So hindi ka pwedeng padalos-dalos, pala desisyon, kailangan kontrolado ang iyong emosyon. And there's a Five of Swords, no? Nagkakaroon ng self-sabotage that because of your action. So mag-ingat ka ha sa mga bawat decision na gagawin mo. Dahil maaaring gigisahin mo yung sarili mo sa sarili mong mantika. Ano? Or either ikaw yung gagawa ng isang bagay na ikapapahamak mo. Or either, sinasabi dito, maaaring may mga bagay din sa'yo dito na maaaring opportunities, no? Na maaaring agawin sa'yo, kunin sa'yo, no? Dahil din sa pag-share mo ng kahit anong informasyon. No? May taong sumira sa'yo kasi nagbigay ka ng informasyon. No? Inilathala mo sa lahat ko ng yung mga bagay na ginagawa mo. So, ngayon, maging aware ka na. No? Let's see what is additional messages. So, there's a magician for manifestation. So, there's a magician with the power of God na may mga bagay na unti-unti mo nang mamamanifest. Na unti-unti mo na makukuha. No? You can create a situation and you have the power to change it. No? Kaya mong baguhin yung sitwasyon na kinagagalawan mo. No? You are also multitasking. You are also a creator. No? Napakadami mong kayang gawin. No? Ikaw yung gagawa ng isang bagay na ikababago ng buhay mo. Let's see what is the Seven of Wands. The Seven of Wands represent with the King of Wands, ambitions. No? Look at the bigger picture. Not lagi mong titignan dito yung magiging posibilidad. Lahat ng mga bagay na gagawin mo, kailangan proteksyonan mo ang sarili mo. Kung ano man yung mga plano, pangarap mo, kailangan ikaw lang ang nakakaalam. No, kapag nangyari na, just do it. And of course, just continue what you're doing. No, magpatuloy ka. Huwag ka na nag-share ng kahit anong information with other people. Especially sa mga taong naiinggit behind your back. No?
There's a king about something provider na maaaring ikaw din yung kumbaga nagko-provide with your family, no? So there's something a success situation dito. Napakalapit mo na at kailangang proteksyonan mo at pangalagaan mo yung sarili mo. Now there's a seven of coin, represent what? There's a seven of cups. No, there's a lot of opportunities coming for you. Maraming oportunidad. There's a lot of resource of income. There's a lot of money coming in for you, opportunities. There's a 777 na represent with the flow. No, it means dadaloy na yung magagandang kapalaran for you. No, kung naman yung mga bagay na hinintay mo, unti-unti mo nang matatamo. No, unti-unti mo nang makakamtan kung ano man yung mga bagay na pinaghirapan mo. Dahil marami pang opportunity na mas makulay, na mas maganda, at mas pasabog at bulabog na magpapayabong ng iyong finances. So let's see. What is the initial messages with the Four of Wands? The Four of Wands represent with the Queen of Swords. So there's something clear the boundaries, no? Kailangan pagdating sa buhay pag-ibig, kailangan linisin mo. Yung alin? Yung magsisilbing komplikasyon sa kaligayahan mo. Ibig sabihin dito, there's a lot of toxic family, toxic friends, toxic environment. Kailangan mo ng peace of mind. Hindi mo kailangan i-please, kailangan kumuha ka ng taong mamahalin mo para palamuti. No. Kailangan mo ng taong makakasama for long term. No? Kailangan mo ng pakawalan yung unhealthy situation o kailangan mo dito na mag-set ng boundaries. No, or there's something unhealthy, kailangan mo ng healthy boundaries dito for your own sake. Para sa sarili mong buhay, sa sarili mong kapakanan, sa sarili mong kinabukasan, sa sarili mong kaligayahan. No? Lagi mong titingnan yung magiging posibilidad. No? Laging kalalabasan ng bawat action, decisions. There's a two of coin. Represent what? The two of coin represent with the knight of coin. There's something security. Magiging secure ka na ngayon pagdating sa finances. Na pagdating sa pag-balance ng kagastusan, lahat ng bagay, magiging secure ka na. No? Ano yung seguridad ng iyong hanap buhay, trabaho, negosyo, no? At mas lalo ka na magiging kalmado, no? At magiging balanse. Magkakaroon ka ng disiplina at respeto sa sarili mo, at especially sa mga taong nasa paligid mo. There's a five of sword. Represent with a Wheel of Fortune. There's a turning back to your favor. Huwag kang mag-alala, magkakaroon ng patas na laban. Mag-ingat ka lang sa mga bawat kilos at galaw dahil baka mapapaso ka sa mga bagay na gagawin mo. Mag-ingat ka. No? Baka ikaw din yung makapaso niyan. No? Huwag kang magpainit ng tubig na alam mong kumbaga hindi mo kayang hawakan. No, hindi mo kayang salinan. No, kailangan alam mo kung paano mo i-manage, i-control even your temper, your angry, your situations, any circumstances na kaya mo dapat sa sarili mo pangalagaan at proteksyonan. There's a Wheel of Fortune represent a blessing coming in. The Wheel of Fortune represent a good kapalaran, no? And there's something success. No, magsasucess ka talaga at magsasucceed ka sa lahat ng pangarap, plano mo. What is the Magician represent what? The Magician represent with the Knight of Wands. So there is something guys with a near to success. No, napakalapit mo na para magtagumpay, para matupad yung mga pangarap mo. No, kayang-kaya mong buuin at kayang-kaya mong tapusin ito. No, kailangan mo lang magtiyaga, paghirapan, no? You have the power to create something meaningful. Kayang-kaya mong pagandahin ang istorya mo, kayang-kaya mong baguhin ito. Kailangan mo lang talaga ng kalakasan at tapang at lakas ng loob at kakapalan ng mukha rin at the same time. Na para mabuo mo to lahat ng plano mo. Let's see what is the Seven of Wands versus the King of Wands. Represent what? Represent with the Strength card, with the Confident. So guys, kailangan lakasan mo ang loob mo, maging matapang ka, kailangan palaban ka. Kailangan proteksyonan mo yung sarili mo dahil ikaw yung magdadala sa iyo sa pangmatagalang sitwasyon. There's an infinite with the upper layer of the head. Nakikita niyo yan with an 8. No, it's something in infinite na kailangan na maging malakas ka sa lahat ng aspect, no? Kailangan palaban ka dito.
na dapat titingin mo lagi magiging possibilities. Kailangan maging aware and conscious ka sa lahat ng bagay. No, i-encourage mo yung sarili mo na kailangan kaya-kayanin mo. At kailangan laban lang. What is the Seven of Pentacles? Because the Seven of Cups represent with the Ten of Pentacles. See? So, there's a lot of opportunities and there's a lot of resource of income na magpapalagay at magpapapanatag ng kalooban mo pagdating sa finances. There's a financial security and there's something long-term success. No? There's a lot of success coming in for you. Magtatagumpay ka talaga. At isa siguro din sa itong pangmatagalan to. What is the Four of Wands? Because the Queen of Swords. There's a Nine of Cups. There's a wish fulfillment. So, minsan mo nang hiniling, minsan mo nang gustong mangyari. So, ito na. Maaabot kamay mo na. There's a wish coming true and there's a wish coming true. There's a fulfillment. So, kung ano man yung mga bagay pangarap mo, matutupad to basta lagi mong kumbaga titignan yung magiging possibilities. No? Kailangan mo mag-clear ng boundaries. No? Para makalaya ka, makawala ka from negative environment and blockages. So, let's see. What is the Two of Pentacles? Because the Knight of Coins represent with the Ten of Wands. No, there's a lot of burden. No, there's a lot of betrayal. No, kailangan maging secure at magkaroon ka ng seguridad pagdating sa iyo sa sarili mo at mapanatili mong balanse dahil may mga taong pipiliting kang guluhin. No, isa dito yung mga problema, sakripisyo at paghihirap na dinanas mo. No, parang may sense ako dito na maaaring i-brainwash ka sa lahat ng nangyari from the past. No, parang uungkatin to pero kailangan maging secure ka. Alam mo sa sarili mo na solid ka na. No, hindi ka na basta-basta magpapadala ng tensyon at ng emosyon. And there's an Ace of Coins, represented with the Five of Swords, and because the Wheel of Fortune. There's a turning back na maaaring balik na ang kasaganahan sa iyong pamumuhay. Na magiging maganda na ang sitwasyon, magiging maganda ng kalagayan mo, at magdadala sa ito ng matagalang sitwasyon. Na matagalang tagumpay, at maaaring makamit mo pa ang mas malaking oportunidad. What is the Magician and the Knight of Wands? The Magician and Knight of Wands represent, guys, with the Page of Cups by intuitions, no? Makinig ka sa gut feeling mo. Makinig ka sa vibration and intuitions mo. No, hindi ka nito ililigaw. No, kailangan mo lang magtiyaga, kailangan mo lang maging mahinahon. No, there is something, a power of heaven na maaaring ipagkaloob sa iyo. Ibibigay sa iyo at pagpapalain ka ng ating pong may kapal, basta alam mo sa sarili mo yung grounds mo, at the same time may gabay na tumutulong sa iyo para may sa katuparan nito. So let's see. What is the outcome? Represent what? Ang outcome is the Three of Cups. There's a lot of happiness and there's a lot of socialize, no? Magiging maayos at pakikipag-usap, pakikipag-ugnayan mo. No, there's something, guys, it's so full of circle of support or something, support system. No, kumbaga maraming tumutulong sa'yo, maraming taong katuwang ka. No, it's good. And there's a Page of Coins, represents something manifestation. No, unti-unti mo nang mamamanifest lahat ng bagay na gusto mo. No, unti-unti mo may sasakatuparan to lahat ng pangarap mo. No, at magkakaroon ka ng mga bagong plano, bagong pangarap. And there's a full card for a new beginning. No, nasa tamang proseso at nasa tamang progreso ka. No, magkakaroon ka ng new beginning dyan. Kailangan mo lang magtiwala sa sarili mo at sa ating Panginoon. Nakakayanin mo at kaya mo. One more card to clarify this reading. And there's a Six of Coins. There's a giving, receiving something by the universe. Magtutuloy-tuloy na rin about sa finances at magiging balanse ang buhay na tatahakin mo ngayon. Ang ganda. Ang ganda ng reading mo, guys. Let's see what is additional messages for finances and career. Represent with the Knight of Swords, no? Nagkakaroon ka ng anxiety, sleepless night, that because of your situation. No, kaya kailangan pangalagaan, protection mo yung pinaghirapan mo, yung negosyo mo, yung trabaho mo. There's a Knight of Wands for a lot of communication, and there's a lot of messages, phone call, and there's a travel, guys. No, travel international, travel by local, there's a lot of adventures, and there's a Queen of Wands by confident. Kailangan mo lakas na loob mo. Alisin mo yung pag-aalinlangan mo pagdating sa negosyo, trabaho, hanap buhay mo. Kailangan palaban ka, alisin mo yung kaduwagan mo. Isa sa bagay na yan para maging balakid, para hindi ka mag-succeed sa gagawin mo.
So, let's see about sa love life. Anong chika ng ating mga gabay? And there's a Six of Wands for a victory is yours. Magtatagumpay ka pagdating sa buhay pag-ibig. No? Marami ka pang bagay na malalaman pagdating sa pagmamahal. And there's the Four of Cups by re-evaluate or analyze, kilalanin, tuklasin, getting to know each other. And a heart-to-heart conversation. Magkakaroon talaga ng pag-uusap dito na maaaring magdala sa iyo ng bagong simula. And there's an Empress card for a revert, new life, new beginning. And of course, guys, there's something a revert, no? Talaga ibabalik yung sigla ng pagsasama nyo, no? Kailangan na mag-ingat ka sa mga pagkain na galing sa labas na ibibigay sa inyo tapos kakainin nyo. Mag-ingat kayo sa mga bili-bili, sa mga bigay-bigay. Huwag kayo mag- kasi may gayuma ako na sense dito. So, let's see. What is the teacher messages about sa health? Sa kalusugan mo, anong ganap? And there's a Two of Wands. Eat more veggies. Kailangan mo kumain na marami pang gulay, masustansya, maging balanse ka sa lahat ng kinakain mo, no? At magiging maganda na rin ang mental health mo pagdating sa love life, hindi ka na mag-worries, no? There's a Queen of Cups emotional of healing, no? Maaring kumbaga magiging maganda na yung mental health mo, and there's a Eight of Cups something moving on, no? Makakaalis na kayo sa mga problema, sa mga pinagdaanan mong sitwasyon. It's good, no? Unti-unti ka na makaka-recover from the pain, for struggles, no? Sa lahat ng bagay na nangyari sa'yo, ay magiging kwento na lamang to. So guys, we proceed tayo with the magical fairy messages with the part 2. So manood tayo sa part 2 natin with the angels messages at magkakaroon tayo ng yes or no question, no? Kumbaga, there's a 1, 2, 3 yes or no question, kaya pag-isipan nyo kung anong katanungan nyo from this moment. So we have a clarification for love situation, and we have also with a what lies beneath, with a hidden future, and thus your yes or no questions na maaaring magbukas ng panibagong chapter sa buhay nyo. And this is something with the path of the light na magsisilbing liwanag sa lahat ng katanungan mo. And the shadow works na bibigyan ka ng motivation na para maliwanagan sa lahat na nangyayari sa buhay mo. No? And of course, try nating mapasama pa ang lahat ng cards na to kung kakayanin natin. No? We have an angel's number. We have an angel's number. At the same time, there is something, a soul connection about sa love life. Doon natin yan makikita sa part 2. And there's a divine feminine, no? Pagdating sa buhay pag-ibig, there's a soul growth. And there's a message from the heaven. And there's a universal folk oracle. And there's a confession for love. And there's a lot of angels messages here. No? Marami pa tayong message na darating for a part 2, kaya kailangan subaybayan mo ito. So maraming salamat. Magkita-kita tayo with a part 2 for a special gabay. Maraming salamat and see you in the next video. Bye-bye and babush.